Siya si Kuya Carl. Isa siyang janitor. Ngunit hindi lang siya janitor. Isa din siyang estudyante sa school na pinagtatrabahuhan niya. Walang kaarte-arte sa trabaho dahil kailangan niyang buhayin ang kanyang sarili. Bata pa lang kasi si Kuya Carl ay nagkahiwa-hiwalay na silang pamilya dahil sa masalimuot na dahilan. Kasama na lang ngayon ni Kuya Carl ang kanyang lola. Tunay na nakakamangha ang ganitong klase ng kwento ng buhay. Tara at ating kapulutan ng aral ang bagong kwento natin ngayon. Ito ang Kwento ng Buhay. Magaling ka daw sa lahat. Gaya ng pwede malaman saan ka pinakamagaling. May mga pinagkakabalan po ako tulad ng pagkanta, pagsayaw. Nagsusulat din po ako ng mga light novels, mga storya po na mas na-appreciate po ng mga kabataan na katulad ko po. Hindi ba okay ang mama at papa mo? Simula pagkabata ko po, hindi na po sila okay. Nagkiwalay lang po sila nung one year old po ako. Okay, sorry kuya. Saan sila ngayon? Basta magkalayo po sila. Kanino ka, kanino ka? Nasa lola ko po. Sa lola po ako tumira. Kasi walang ibang nasasaktan dito o biktima kayo eh. Pagka yung mga magulang yung may problema. Opo, pero wala na rin po magagawa eh. Talagang gawin na lang po talaga yung kailangan na gawin kaysa malugmok sa kalungkutan. Habang pinagmamasdan kita kanina, parang alalim ng iniisip mo eh. Hindi po mawawala po kasi kaya po sa isip ko po, minamanage ko po yung yung oras ko po eh. Kung ano yung magandang gawin po sa ganitong oras, para yun nga po, maging productive po yung bumagapon ko po.
Okay lang makilala ka, ate. Okay. Pangalan mo, ate? Asher po. Asher? Opo, Asher. Ilan taon ka na? Ano po, 18. Okay. Anong masasabi mo kay Kuya? Kyle ba? Opo, Kyle? Carl po. Ano po, ang sipag niya po. As in, sobrang sipag niya po talaga. Marami po dito meron po dito sa school ng mga activity. Ano, gusto niya pong sumali kaso hindi nga po pwede dahil po working student nga po siya dito sa school, ganon. So, masipag po siya. Tsaka marami din po nagsasabi na fluent daw po siya sa mag-English, matalino daw po siya, ganon. So, yun po. Okay. Pagkakaalam ko, parang di naman kayo nagkakaiba eh. Nag-ano ka din. Opo, nag-ano din po ako, tawag dito, nagtitinda-tinda din po ako dito sa school. Para po may pandagdag po sa baon, ganon. Tsaka pangbayad po ng wela, ganon. Ano yun? Ano po, yung sa ID po kasi namin, para daw po na-track kung nakapasok na po kami, nakauwi na po kami, ganon. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid dati? Ano po, 4 po kami. Ay, may 4. pang-5 pa po sa stepdad ko po. Okay. Mensahe kay Kuya Kyle. Ano po, Kuya Carl, galingan mo lang po palagi. Galingan lang po natin palagi kasi in the future po, tayo din po yung magbe-benefit ng pagsisipag po natin. Yan po. Okay, sige. Baka mabalikan natin si ate. Pero muna? Kumustahin ko muna siya, no? Sige po. Okay. Thank you. po. Welcome. Thank you po. Okay lang makamusta ka, Kuya? Anong pangalan mo, Kuya? Ako po si Carl Alfred Mendoza Paco. Okay. Yun nga po. Okay lang, lagyan kitang mic, no? Kasi Okay lang, pakilala kita sa mga nanonood sa amin. po. Pangalan mo, Kuya? Ako po si Carl Alfred Mendoza Paco. At ako po ay isang maintenance staff dito sa JPI Muson campus. Balita ko, napakagaling mo daw sa klase. Kailangan po eh. Po. Okay. Ilan taon ka na, Kuya? 24 po. Kumusta yung mo? Kumusta yung mga subject mo, Kuya? Okay naman po. At na-maintain ko naman po yung mga subject ko po. Na kailangan ko pong ipasa, mga ganun po. Na-maintain ko naman po siya na maayos. May nakausap ako kanina, magaling ka daw sa lahat. Gaya ng pwede malaman saan ka pinakamagaling. May mga pinagkakabalan po ako tulad ng pagkanta, pagsayaw. Nagsusulat din po ako ng mga light novels, mga storya po na mas na-appreciate po ng mga kabataan na katulad ko po. At nag-ano rin po, nagbabasa-basa rin po ako ng mga libro dahil nga po, hindi lang naman po sa paaralan pwede ka pong mag-aral. Tsaka kahit naman po tapos ka na po mag-aral po sa siguro hanggang college, yun po, kailangan mo pa rin po mag-aral. Opo. Pwedeng sample ng mga novel, mga sinusulat mo. Sabi mo magaling ka rin sa pagkanta, baka pwedeng marinig din. Kung kakantahan mo at mama at papa mo, anong... Hindi ko po sila makakantahan eh.
Bakit? Bale, hindi po maganda mga alaala ko po sa kanila. Kaya Ah, bakit? baka maging pangit lang po yung makalabasan. Hmm. Okay, ito po yung sinulat ko po yung isa po sa mga stories po na pinag-experimentan ko po. Prologue lang po ito ng isa. Ito. Ito po siya, Pick and Edge Prologue. Bali po yung mga sinusulat ko po kasi ngayon po nag-focus po ko sa yung sci-fi fantasy na action po. Ganun po, adventure po. Ganun po. Pick and Edge Prologue. Let me survive this day too. I recalled saying under the feeling of a gravely empty stomach. In the numb sense of a human autopilot as I gazed through the rough cliche of a life that I had. I'm someone who was born and grew from a third world country. It is always misfortune after misfortune since birth. Being a product of a broken family, living in places that I can even call as a home. That I can proudly say I do belong. Okay na kuya. Medyo Malalim. kumirit yung utak ko. Malalim po na. Ang naintindihan ko lang yung broken family. Hindi, pero okay na. Ba't ganun yung laman nung Laman nung sulat mo? Mas ko po kasi kapag mas na imagine ko pa, mas express ko po siya kapag yung nakaka-relate po ako sa story. Kasi kung ako mismong writer, hindi ko ma-relate yung sarili ko sa susulat ko. What more pa kayo yung magbabasa. Pero matagal na po yung sample na po yan. Parang ang lungkot nung laman. Wala po talagang magawa kasi ganun na nangyari. Kasi naman po, pagkain ko po na masaya. Tapos hindi ka na ma-express na maayos kung ano ba yung masaya. Wala rin po. Nasabi mo kanina, kung kakantahan mo yung mama at papa mo, baka pangit ang kalalabasan. Bakit? Hindi ba okay ang mama at papa mo? Simula pagkabata ko po, hindi na po sila okay. Nagkiwalay lang po sila nung one year old po ako. Okay, sorry kuya. Saan sila ngayon? Basta magkalayo po sila. Kanino ka, kanino ka? Nasa lola ko po. Sa lola po ako tumira. Kay lola ka pala lumaki. Opo. Sa lolo ko. May balita ka kay mama at papa mo? Sa ngayon po, wala na po. Lalo na po sa tatay ko po. Wala na po. Kaya ako, di nga nun din po ako nakausa. Actually po, inad ko po siya sa So, social media po kaso parang niremove lang po yung friend request ko po. Kay mama mo? Ngayon po, kahit po sa nakabalitaan ko naman po, maayos naman po ang kalagayan po nila ngayon. Kinakamusta mo ang mama mo? Hindi po eh. Hindi po talaga. Kasi nasabi mo kasi, inad mo yung papa mo. Parang gusto mo siyang kamustahin. Dati po, gusto ko siyang kumustahin. Pero yun nga po, sa tagal po ng panahon, parang nanawa na rin po ako. Yun. Ilang taon yun, Kuya Kain? 2019 po, kasagsagan po ng COVID po. Kaya kamustahin ko po sila kung... Parang wala rin po parang bored rin po ako. Parang gusto ko pong kamustahin si papa. Yung papa mo? Papa. Okay. So, bored ka kaya gusto mong... Kamustahin. Okay. Yung mama mo, nung kinamusta mo? O siya lang? Bali po kasi nung siguro nung gusto po siyang kamustahin, wala pong smartphone po nun. Parang sangala ko po yung smartphone ko po nun. Ilan taong ka nung kuya? Nung kinumusta mo yung papa mo? Gusto mong kumustahin pala yung papa ko? Ilan taong ka nun? Bali, 19 years old po ako nun. Kakamustahin ko po sana. Bali po, yun nga po, wala na pong... Inad mo tapos, sabi mo, remove niya yung... Parang ganun po yung Kasi po, umabot po ng mga ilang araw, wala po talagang kinap eh. Ano yung pakiramdam yung
parang gano'n na nakita mo, parang rinig mo pa, i-add mo na nga lang. Kasi Siyempre, gusto mo lang siya makamusta eh. opo. Bali po kasi, yun nga po. Tinitingnan ko po kung meron po pong connection kahit pa paano. Magkaroon po ng connection. Kaso parang siya mismo po, tinanggal niya na po eh. Kaya wala na po magagawa doon. Masakit po. Oo, aminin po yun. Pero wala na po eh. Kinayaan ko na lang po. Ilang kayo magkakapatid? 6 po kami. Pangilan ka? Panganay po. Panganay ka pa? Opo. Nasaan yung mga iba mong kapatid? Bali po kasi yung nagkiwalay po yung nanay ko po tsaka yung biological ko pong tatay. Bali, pagka 2 years old ko po, nakahanap po ng mapangasawa po uli yung nanay ko. Nga po, yung stepfather ko po. Nga po, nagkaroon po sila ng 3 pong anak dun sa stepfather ko po. Pero yung stepfather ko po na yun, parang yun po yung naging tumayo pong tatay po sa akin. Mas nagano po siya ng magandang impression po sa akin. Para napunan po yung kahit pa paano yung Pangungulila mo. pangulila sa talagang tatay ko po. Pero sabi mo kanina, hindi kayo magkasama ng mama mo. Opo. Kailan kayo naman nalayo? Kasi sabi mo, 2 years old ka, nakapag-asawa ulit si mama mo, di ba? Opo. Pero yung sa may baga po niyan, doon po ko lumaki. Doon po talaga ako. Bali yung stepfather ko po na yun, siya po yung talagang tumayo po na tatay po sa akin. Hanggang ngayon. Bali po yung 17 years old po ako. Basta may nangyari po sa pamilya na nag-lead po para magkaiwalay rin po yung stepfather ko po tsaka yung ano ko po. Bali yun po. Opo. Bali, yun nga po. Yung tatay ko po, bumalik po sa talagang lugar po niya. Sa nanay ko po, pumunta po sa malayo. Opo. Opo. Pagka kasi ganyang kwento, medyo ang sakit lang sa puso at isip. Nasanay na naman po siguro. Kasi walang ibang nasasaktan dito, ang biktima kayo eh. Pagka yung mga magulang yung may problema. Opo, pero wala na rin po magagawa eh. Talagang gawin na lang po talaga yung kailangan na gawin kaysa malugmok sa kalungkutan. Pero yung papa mo, sa tingin mo, nakapag-asawa na ng iba? Nakapag-asawa na? Nakapag-usawa na po, nabalitaan ko naman po. Doon po sa... Yung mga magulang po ng tatay ko po, ng biological father ko po, may contact pa rin naman po ako. Nakakapunta po ako doon. Bali nababalitaan ko lang po na ganito, may anak ng ganito, ganyan, tapos may asawa ng bago, gano'n. Pero ikaw, gusto mong ma-meet pa yung papa mo? Hindi. Siguro pag stable na pa yung buhay ko kahit paano, gusto ko pong mabisita. Pero sa ngayon po, na parang pag kinamusta ko po siya para maging distraction na lang po. Distraction po sa ngayon, hindi na po muna. Baka may gusto kang sabihin kay mama mo, kay papa mo. Sa ngayon po, wala po. Wala. Wala po akong gusto sabihin. Opo. May sama ng loob sa pakiramdam ko. Hindi po mawawala yun eh. Kahit naman, hindi po talaga mawawala. Pero, kailangan po magpatuloy ng buhay eh. Kailangan mag-focus po sa mga bagay na kailangan po talaga pagtuunan ng pansin. Magbigay ng oras sa mga bagay na magbigay ng oras sa mga bagay na dapat bigyan ng oras. Ganun po. Maramdaman ang mga emosyon na kailangan mong maramdaman sa pagkakataon na yun. Baka naman sa sobrang pag-iisip mo, kanina kasi habang pinagmamasdan kita, kumakain ka, ano ba yung kinakain mo? Sopas ba yun? Sopas po. Hindi mo man naubos. Opo. Medyo okay na po ako eh. Kasing na po. Konti ka lang kumain. Opo. Okay. Habang pinagmamasdan kita kanina, parang alalim ng iniisip mo. Hindi po mawawala po kasi kahit po sa isip ko po, minamanage ko po yung yung oras ko po eh. Kung ano yung magandang gawin po sa ganitong oras, sa ganitong oras. Para, yun nga po, maging productive po yung bumagapon ko po. Isa kasi sa sobrang pag-iisip, kuya,
Mapapagod yung puso at isip natin. Kaya wag masyado. Yung too much, ano ba, overthinking ba ang tawag doon? Opo, yun. Kaya wag masyado. Opo. Alam ko, kilala mo yung ating Diyos. Opo, kalala ko po. Isuko mo lang sa Kanya lahat ng mga nararamdaman. Palagi po. Ayun. Opo. At giginawa yung ano mo. Opo. Minsan pagka napapagod din yung isip natin. Yung Kaya puso nga. natin kakaisip, di ba? Opo. Kaya yun na natin muna sa Kanya. Opo. Pagka sobra na, too much na. Pahinga muna ang puso tapos parang nga po kasi kapag nag-pray din po para yun nga po kasi nasabay na po yung meditation, nakakausap ko na rin po yung sarili ko na nga po, wag tayo, kinakusap ko yung sarili ko na wag muna tayo susuko. At yun nga, dilipas din tong bago na to, yung sama ng loob natin, dilipas din to. Bali, sino yung kasama mo lang ngayon, kuya? Yung lola ko po, kasama Lola ko mo? sa bahay. Opo. Sino pa? Siya lang po. Opo. Kayo lang. Opo. Si Lolo, Matagal na pong wala si Lolo. 2007 pa po. nasa ano na? Opo. Anong nagkasakit? Opo. Paano yung panggastos niyo? Okay, so paano naman po, nakapag-provide naman po. Just na-budget ko naman po siya. Para sa akin po ni Lola. Opo. Si Lola, ano bang ni Lola? May pension po siya, tsaka kahit paano, may makamag-anak po siya na tumutulong din po. So, maliban doon sa pension, may iba pa lang yung nakakatulong sa inyo. Opo. Tapos paano yung ano mo dito? Mapunta na pala tayo dito. Opo. Paano ka napunta dito sa school? Ayun nga po, meron pong ads po na nag-hire po si JPI po ng maintenance po para sa school po. Nakita ko po sa online, tapos nag-apply po ako. Tapos kinabukasan po, yun, natawagan na po ako. Yung panahon na nakita mo yung ads, naghahanap ka talaga na mapapasokan mo. Tapos dito ka din nag-aaral, di ba? Opo. Paano yung nun? Pwedeng kwento mo sa amin. Nung una po kasi tagang trabaho lang po ako dito eh. Opo. Tapos, nagtanong po sa akin yung admin po kung graduate na po ako ng senior high. Ay nga po. Nagpo dito na-mention, parang naalala ko po na tinignan ko kung graduate na po ba talaga ako. Kasi nung dati pong pinasok ko ng senior high, doon po nagkaroon po ng problema sa family po. Hindi po ako sure kung graduate po ako talaga. Ayun nga po, nung nakita ko po sa may records ko po, hindi po ako nakagraduate. Opo. Kaya nga po, nalaman po ng admin na hindi po nakagraduate ng grade 12. Ang sabi, nag-offer po sila na baka daw po yung mismong may-ari po ng school, pag nalaman po na hindi po pala ako naka-graduate ng senior high. Baka, nga po, bigyan po ako ng opportunity na mag-working student po. Nandito po sa JPI. Opo. Nga po, yun nga po, nalibre na po ako. Modular student po. Malibigyan na lang po ako ng mga teachers ng mga lesson, mga modules, may messagean po nila ako ng mga activity po. Tapos gagawin ko po dito sa table ko. O di kaya doon po sa bahay po namin, doon ko po gagawin. Tapos pasa ko na lang po para magkaroon po ako ng grades na maayos kahit paano. Okay naman lahat ng mga subject mo. Opo, okay naman po. Ilan yung subject mo ngayon? 7 po. Saan ka pinakamagaling doon? Ayoko po sinasabihin na magaling po ako, pero gusto ko pong matuto. Yung pinaka-interesado po akong subject po doon, yung sa MTech po. Okay. Yung mga innovation po sa teknolohiya po natin ngayon. Opo.